Ang huling bagay na natatandaan ni Sinag ay ang nakabibihinging tunog ng gumagasgas na gulong sa aspalto. Pagkatapos ay ang marahas na pag-uga, ang imahe ng isang puno na mabilis na lumalapit, at ang tunog ng nababasag na salamin na tila ba 1,000 bituin ang sabay-sabay na gumuho mula sa langit. Pagkatapos, kadiliman, isang kadiliman na may kasamang plano. Ngayon, ang unang bumati sa kanyang pagmulat ng mata ay ang pamilyar na amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic at kalungkutan. Puti ang kisame, puti ang kumot na bumabalot sa kanya. Ang tanging kulay ay nagmumula sa mahinang sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Nagsimula na. Ito ang unang pumasok sa isip niya, Diyos! Hindi sakit, hindi takot, kundi ang bigat ng unang hakbang sa isang mapanganib na laro na siya mismo ang lumikha. Dahan-dahan niyang sinubukang igalaw ang kanyang mga binti. Wala. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Iyon ang kailangan nilang paniwalaan. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit nag-iwan ng kaunting siwang upang makita kung sino ang darating. Si Dr. Alcaraz, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang kanyang kasabwat sa planong ito, ang pumasok kasama ang isang babaeng kilalang kilala niya, si Bituin Montenegro, ang kanyang magandang kasintahan, ang bituin ng social media, ang dahilan kung bakit siya narito. Dok, ano? Ano po ang nangyari? Magiging maayos din siya, hindi ba? Ang boses ni Bituin ay may tamang-tamang timpla ng pag-aalala at panginginig. Perpekto. Nakita ni Sinag ang pag-iling ng doktor, isang malungkot at puno ng pag-aatubiling kilos na paulit-ulit nilang pinraktis. We did everything we can, Bituin. The impact was severe. May pinsala sa kanyang spinal cord. I'm so sorry, pero hindi na muling makakalakad si Sinag. Isang matalim na paghinga ang pinakawalan ni Bituin. Nakita ni Sinag ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata, ang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi. Saglit na katahimikan ang namayani, na parabang pinoproseso ng dalaga ang balita. Pagkatapos, dumating ang mga luha. Tumulo ito mula sa kanyang mga mata na parang mga perlas, walang bahid, walang gusot sa kanyang perpektong mukha. Hindi maaari. Aniya sa babay teretambagyan ng mga hikbi. Lumapit si Bituin sa kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Malamig ang mga daliri nito, ang mga kuko ay perpektong napinturahan ng kulay pula. Maganda, ngunit walang init. Walang buhay. Sinag, darling, nandito lang ako. Bulong nito. Hindi kita iiwan. Kung sa ibang pagkakataon ang mga salitang iyon ay magiging musika sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon tunog lata ang mga ito, isang linyang kinuha mula sa isang pelikula. Pinanatili ni Sinag ang kanyang paghinga na mabagal at mahina. Animoy isang taong mahimbing pa rin ang tulog. Nanatili si Bituin sa kanyang tabi ng ilang minuto pa, humihikbi ng mahina. Pero napansin ni Sinag ang pagtigil nito sa pag-iyak nang tumalikod si Dr. Alcaraz para ayusin ang isang medical chart. Sa isang saglit, nang akalain ni Bituin na walang nakatingin, ang lungkot sa mukha nito ay napalitan ng isang blankong ekspresyon. At pagkatapos, isang kilos na nagpatunay sa lahat ng kanyang hinala. Maingat nitong kinuha ang kanyang telepono mula sa Hermes bag. Sa ilalim ng kumot, palihim nitong binuksan ang screen. Nakita ni Sinag ang bahagyang liwanag nito sa mukha ng kasintahan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll. Hindi sa mensahe ng kanilang mga kaibigan, hindi sa pagtawag sa pamilya, kundi sa mga news site at social media apps. Tinitingnan niya kung gaano nakalaki ang balita. Tinitingnan niya kung ano ang sinasabi ng mundo tungkol sa trahedya ng isang Bituin Montenegro at ng kanyang ngayong lumpo na kasintahan. Ang kanyang imahe ang una niyang inalala, hindi ang kanyang kalagayan.
isang mapait na ngiti ang muntik nang sumilay sa labi ni Sinag. Ito na iyon, ang simula ng katapusan, ang simula ng paglalantad sa katotohanan. Ilang sandali pa, umalis si Dr. Alcaraz. Naiwan silang dalawa, si Bituin na abala pa rin sa kanyang telepono at si Sinag na nagpapanggap na walang malay. Hanggang sa isang malakas na pagbukas ng pinto, ang gumambala sa kanilang tahimik na eksena, isang figura, ang humahangos na pumasok sa loob. Magulo ang buhok nito, namumugto ang mga mata sa kaiiyak, at ang suot nitong uniforme ng kasambahay ay bahagyang nagusot. Hindi ito si Bituin na tila inalagaan ang bawat hibla ng buhok bago pumunta sa ospital. Ito ay isang babaeng tumakbo, hindi nag-isip, at dinala lamang ng purong pag-aalala. Si Liwayway, Senyorito Sinag! Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maikakailang takot. Napatayo si Bituin, gulat at iritado. Liwayway, anong ginagawa mo dito? Sino ang nagsabi sa iyong pwede kang pumasok? Ngunit hindi pinansin ni Liwayway ang kanyang ate-atehan. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Sinag. Lumapit ito sa kabilang panig ng kama. Ang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan, buong pag-iingat, hinawakan nito ang kamay ni Sinag na hindi hawak ni Bituin. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang kaibahan. Ang kamay ni Liwayway ay hindi malamig. Mainit ito at bahagyang magaspang dahil sa trabaho. Ngunit puno ito ng init na tila dumadaloy patungo sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panginginig nito. Isang panginginig na dulot ng tunay na pag-aalala. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata nito at pumatak sa kanyang kamay. Mainit. Totoo. Ito ang kauna-unahang totoong emosyon na naramdaman niya mula nang magising siya. Hindi ito pag-arte. Hindi ito para sa social media. Ito ay dalisay na pagmamalasakit mula sa isang taong halos hindi niya napapansin sa mansyon. Ang babaeng laging nakayuko. Ang anino ng perpektong si Bituin. Sa ilalim ng kanyang pagpapanggap, sa gitna ng kasinungalingang kanyang sinimulan, isang tanong ang biglang sumibol sa isip ni Sinag habang nararamdaman ang init mula sa kamay ni Liwayway. Isang tanong na hindi niya inaasahan. Sino ka ba talaga, Liwayway? Ang hasyenda Sinagtala ay isang paraiso na binuo sa ibabaw ng mga lihim. Para kay Liwayway, ito rin ang kanyang kulungan. Ang bawat pasilyo na nilalakaran niya ay puno ng mga alaala, mga anino ng kahapon na hindi niya matakasan. Pagka-uwi niya mula sa ospital, ang unang bumungad sa kanya ay ang malamig na titig ni Bituin. Walang salitang binitawan, ngunit sapat na ang mga matang iyon para iparating ang mensahe. Wala kang karapatan dito. Kinabukasan, ang bigat sa hangin ay halos hindi na niya kayang dalhin. Si Senyorito Sinag ay naiuwi na mula sa ospital at ngayon ay nasa kanyang silid, nakakulong sa isang kama at sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Si Bituin naman, pagkatapos ng isang gabi ng pag-post sa social media tungkol sa kanyang hindi matitinag na pagmamahal, ay bumalik sa kanyang karaniwang pag-uugali. Wayway, ang matinis na tawag nito mula sa sala. Nagmamadaling lumabas si Liwayway mula sa kusina, bitbit ang isang tray na may lamang mainit na tsaa at merienda para kay Bituin. Maingat ang bawat hakbang niya, ayaw niyang magkaroon ng anumang pagkakamali. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay. Reklamo ni Bituin na abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Pasensya na po, senyorita. Pinainit ko pa po ng maigi ang tsa. Mahinang sagot ni Liwayway. Nang papalapit na siya sa lamesa, biglang tumayo si Bituin. Ang kanyang balikat ay biwak ay tumama sa gilid ng tray. Sa isang iglap, ang lahat ay tila nag-slow motion. Ang pagtilapo ng tasa, ang pagbuhos ng mainit na tsaa sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy, at ang tunog ng nabasag na porselana
na sumira sa katahimikan ng buong mansyon. Natigilan si Liwayway, ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ano ba? Sigaw ni Bituin. Tumalon palayo na para bang siya ang nasaktan. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ang lampa-lampa mo talaga. Pasensya na po. Senyorita, hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sabi ni Liwayway kahit alam niyang hindi niya iyon kasalanan. Palagi na lang, walang araw na hindi ka nagdudulot ng problema. Dinuro siya ni Bituin. Linisin mo yan, ngayon din. Agad na yumuko si Liwayway. Pinupulot ang bawat piraso ng basag na tasa gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Isang piraso ang humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi niya iyon ininda. Mas masakit ang mga salitang binitiwan ni Bituin kaysa sa anumang sugat. Habang naglilinis, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa basang sahig, isang maliit, kahabag na anino sa isang napakalaking bahay. Pagkatapos linisin ang lahat, tumakbo siya pabalik sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng kanyang kwarto, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang luma at kupas na litrato sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa. Ang litrato ng kanyang ama, isang lalaking may mabait na ngiti. Ang pagkakabasag ng tasa ay nagbalik sa kanya sa isang mas malakas na pagkakabasag. Ang tunog ng salamin ng kotse, ang amoy ng ulan at gasolina, ang huling sigaw ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalipas. Si Tatay Landoña ang pinagkakatiwalaang driver ng pamilya Montenegro. Isang gabi habang pauwi sila mula sa isang pagtitipon, bumuhos ang malakas na ulan. Isang truck ang nawalan ng preno. Sa isang iglap, ang buhay ay nagbago. Namatay ang kanyang ama at si Senyora Celeste, ang ina ni Bituin. Mula noon, kinupkop siya ng ama ni Bituin dahil sa utang na loob. Ngunit para kay Bituin, si Liwayway ay hindi isang ampon. Siya ang buhay na paalala ng trahedyang kumuha sa kanyang ina. Siya ang anak ng lalaking nasa likod ng manibela. Sa isip ni Bituin, siya ang may kasalanan. Kaya't bawat araw, ipinaparamdam nito kay Liwayway ang kanyang puot. Sa pamamagitan ng masasakit na salita, ng mga utos na nakakababa ng pagkatao, at ng mga tinging puno ng pagkasuklam. At tinanggap iyon ni Liwayway bilang kanyang parusa, ang kabayaran sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, kailangan niyang maging matatag para sa alaala ng kanyang ama. Nang gumabi na at ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, hindi mapakali si Liwayway. Iniisip niya ang kalagayan ni Senyorito Sinag. Alam niyang si Bituin ay nasa sarili nitong silid, abala sa kanyang online world. Alam niyang walang nag-aasikaso sa binata. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sariling tahanan, lumabas siya ng kanyang silid. Pumitas siya ng ilang sariwang bulaklak ng sampagita mula sa hardin at inilagay sa isang maliit na florera. Pagkatapos ay pumasok siya sa kusina at nagtimpla ng maligamgam na gatas na may kaunting pulot. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng silid ni Sinag. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas. Nakita niya ang anyo nito sa kama, tila mahimbing na natutulog. Maingat siyang lumapit, pinalitan niya ang luma at nalantang bulaklak sa tabi ng kama ng mga bagong pitas na sampagwita. Ang matamis na amoy nito ay unti-unting pumuno sa silid. Inilapag niya ang baso ng gatas sa lamesa, sakaling magising ito sa uhaw. Bago siya umalis, sandali niyang pinagmasdan ang mukha ni Sinag. Wala na ang ngiti na madalas niyang nakikita sa mga magazine. Wala na ang kumpiyansa sa sarili. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong puno ng sakit at kalungkutan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng matinding awa at pagnanais na alagaan ito.
Inayos niya ang kumot na bahagyang nahulog mula sa balikat nito. Magiging maayos din po ang lahat, senyorito. Bulong niya sa hangin, isang panalangin na sana'y marinig ng langit. Nang handa na siyang tumalikod, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo dito? Nanigas si Liwayway. Nakatayo sa may pintuan na nababalot ng dilim ay si Bituin. Senyorita, dinalhan ko lang po ng... Hindi ko tinatanong kung anong dala mo. Putol ni Bituin sa kanya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng bagsik. Ang tanong ko, bakit ka nandito? Sinabi ko na sa lahat na ako ang mag-aalaga sa kanya. Gusto ko lang pong makasiguro na komportable siya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Humakbang si Bituin palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag kang lalapit kay Sinag. Tandaan mo ang lugar mo. Liwayway. Itinuro nito ang sahig. Isang katulong ay mananatiling katulong. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, mabilis siyang lumabas ng silid. Ang mga salita ni Bituin ay tumatagos sa kanyang puso na parang mga punyal. Sa kanyang pag-alis, hindi niya alam na sa dilim ng silid, isang pares ng mga mata ang nakabukas. Narinig ni Sinag ang lahat, ang bawat salita, ang bawat patak ng lason sa boses ng kanyang kasintahan. Naramdaman niya ang pag-alis ng mabait na presensya ni Liwayway at ang pagpasok ng isang malamig na hangin. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang simulan niya ang larong ito, isang tunay at nag-aalab na galit ang bumukal sa kanyang dibdib. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng tahimik na nag-alaga sa kanya at sinuklian lamang ng kalupitan. Ang galit na naramdaman ni Sinag ng gabing iyon ay hindi basta-basta humupa. Ito ay naging gatong. Gatong para sa apoy na siya mismo ang nagsindi. Kung dati ay pagdududa lamang ang nagtulak sa kanya na gawin ang planong ito, ngayon ay may kasama na itong katiyakan. Kailangan niyang ituloy. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Bituin para sa pera at kasikatan. Kinaumagahan, sinimulan ni Bituin ang kanyang araw sa paraang alam na alam niya. Isang pagtatanghal. Okay, perfect! Hold that angle! Utos ni Bituin sa bago nilang kasambahay na nanginginig na hawak ang kanyang telepono. Isang mamahaling ring light ang nakatutok sa kanila, nagbibigay ng perpektong liwanag sa mukha ng dalaga. Si Sinag ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, tahimik na nagmamasid. Hello, my shining stars! Bati ni Bituin sa kanyang libu-libong followers sa livestream. Ang boses ay puno ng tamis at paglalambing. Good morning! Gusto ko lang mag-update sa inyong lahat. Nandito ako ngayon kasama ang aking pinakamamahal na si Sinag. We're taking it one day at a time, and with your prayers, alam kong malalampasan din namin ito. Lumapit siya kay Sinag at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang haplos ay para sa kamera. Walang init, walang pakiramdam. He's a fighter, and I'll be here to fight with him. Hindi ko siya iiwan. Epatch unconditional. Love app through thick and thin. Ngumiti siya ng napakatamis sa kamera. Ngunit, nakita ni Sinag ang nasa likod ng mga matang iyon, isang kalkuladong lamig, isang pag-arte na pinaghandaan. That's all for now, my stars. I love you all. Aniya, bago nagpadala ng isang flying kiss sa kasanantaya screen. Sa sandaling pinatay ng kasambahay ang livestream, ang lahat ay nagbago. Ang matamis na ngiti ni Bituin ay biglang naglaho na parang bula. Ang malambing na ekspresyon ay napalitan ng pagkainis. Hay, nakakapagod, anya, habang winawaglit ang kanyang kamay na parang may duming pinapagpag. Tumalikod ito mula kay Sinag na parang isa lamang siyang props na hindi na kailangan. Dalhan mo ko ng kape, Black, at bilisan mo. Hindi na nagulat si Sinag. Ito ang Bituin na kilala niya sa likod ng kamera.
Ang lamat sa perpektong larawan ay palaki na ng palaki, at ngayon oras na para basagin ito ng tuluyan. Naghintay siya ng tamang sandali. Nang hapon na iyon, habang alam niyang nasa sala, si Bituin at nagbabasa ng isang fashion magazine, isinagawa niya ang susunod na hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado, si Attorney Diaz. Sinadya niyang iwanang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang silid. Attorney, panimula ni Sinag, ang kanyang boses ay sadyang ginawang balisa at puno ng pag-aalala. Tumawag ka ba? Anong balita? Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Ano? Sigurado ka ba dyan? Paanong nangyari yon? Sumilip si Sinag sa siwang ng pinto. Nakita niya si Bituin na dati nakapako ang tingin sa magazine ay dahan-dahang ibinaba ito. Ang kanyang atensyon ay nasa silid na niya ngayon. Paanong bumagsak ang lahat ng stocks natin ng sabay-sabay? Patuloy ni Sinag, idinagdag ang panginginig sa kanyang boses. Ang Salcedo Group? Attorney, sabihin mo sa akin ang totoo. May posibilidad ba na mawala ang lahat sa tin? Sa labas, nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ni Bituin. Ang pagkainip ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pagkunot ng noo. Bankrupt? Ganoon kalala. Halos pasigaw na, sabi ni Sinag sa telepono. Hindi maaari. Gawin mo ang lahat, attorney. Ibenta mo ang kailangang ibenta, pero iligtas mo ang kumpanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag na may kasamang malakas na kalabog na para bang sinadya niyang ihulog ang telepono sa sahig. Yumuko siya, hinawakan ang kanyang ulo, at umarte na parang isang taong nawalan ng lahat ng pag-asa. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagtayo ni Bituin. Naglakad ito palapit sa kanyang pinto, ngunit hindi pumasok. Sumilip lamang ito, at sa mukha nito, nakita ni Sinag ang emosyong matagal na niyang hinihintay. Hindi awa, hindi simpatya, kundi purong pagkasuklam at biglaang pagkatakot. Isang takot ng isang taong malapit ng mawalan ng gintong susi sa isang magandang buhay. Umatras si Bituin mula sa pinto. Hindi kumikibo. Bumalik ito sa sofa, ngunit hindi na nito pinulot ang magazine. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang perpektong mukha ay nababalot ng isang pangit na kalkulasyon. Ang kanyang utak ay malinaw na nag-iisip na ng susunod na hakbang. Nang mga sandaling iyon, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa mabigat na katahimikan. Pumasok si Liwayway, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, isang emosyon na hindi niya kailangang iarte. Malinaw na narinig din nito ang kanyang pagsigaw kanina. Senyorito, mahinang sabi nito. Narinig ko po, pasensya na po kung nakikialam ako, pero kumain po muna kayo. Inilapag nito ang mangkok sa lamesa sa tabi niya. Ang amoy ng luya at bagong lutong kanin ay pumuno sa hangin, isang simpleng amoy ng tahanan at pag-aaruga. Hindi ito tulad ng mamahaling pabango ni Bituin na parang laging may itinatago. Salamat Liwayway, sagot ni Sinag. Ang boses ay tunay na pagod. Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Kahit anong mangyayari, senyorito, sabi nito sa isang mahina ngunit matatag na boses, magiging maayos din po ang lahat. Ang pera, nawawala, pero ang lakas ng loob, hindi. Ang mga simpleng salita na iyon ay tumama kay Sinag ng mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang sariling panlilinlang, isang tao ang nag-alok sa kanya ng totoong pag-asa. Isang taong walang alam sa pagbagsak ng kanyang yaman, ngunit naroon upang magbigay ng lakas na hindi nabibili ng pera. Ngumiti si Sinag sa kanya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Salamat. Tumanggo lamang si Liwayway at tahimik na lumabas ng silid.
naiwan si Sinag kasama ang lugaw at ang kanyang mga iniisip. Ang kaibahan ng dalawang babae ay parang araw at gabi. Ang isa ay isang bituin na nagniningning lamang kapag may nakatingin. Ang isa naman ay isang liwayway na tahimik na nagbibigay ng init kahit walang pumapansin. Maya-maya, narinig niya ang mga yapak ni Bituin na papunta sa hardin. Kinuha nito ang telepono. Sa katahimikan ng mansyon, narinig ni Sinag ang ilang piraso ng kanyang usapan. Ang boses nito ay pilit na pinahihina. "Hello? Rico? Oo, ako ito. Kamusta ka na? Baka pwede tayong magkita? May kailangan lang akong sabihin sa'yo. It's important." Napatigil sa paghinga si Sinag. Rico, isang mayamang negosyante na matagal nang may gusto kay Bituin. Napapikit siya ng mariin. Ang lamat sa perpektong larawan ay isa na ngayong malaking butas. At si Bituin, sa halip na tulungan siyang ayusin ito, ay naghahanap na ng ibang larawan na paglalagyan ng kanyang sarili. Ang salitang bankrupt ay umalingaw-ngaw sa isip ni Bituin na parang isang sentensya, parang isang masamang panaginip. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang imahe, ang kanyang impluwensya, ang kanyang kinabukasan ay nakatali sa yaman ng mga Salcedo. At ngayon na, ang tali na iyon ay malapit nang maputol. Hindi maaari, bulong niya sa sarili habang naglalakad-lakad sa mamahaling hardin ng hasyenda Sinagtala. Ang bawat bulaklak, bawat puno, bawat bato sa kanyang nilalakaran ay tila ba nangungutya sa kanya. Mawawala na ito sa'yo. Tumingin siya pabalik sa bintana ng silid ni Sinag. Nakita niya ang anino nito, nakaupo sa wheelchair, isang lumpo, at ngayon isang bangkarot na lumpo. Ang dating Adonis na hinahabol ng lahat ay isa na ngayong pabigat. Isang bato na hihila sa kanya pababa sa kailaliman. Isang matinding galit ang kanyang naramdaman. Galit kay Sinag sa pagiging mahina nito. Galit sa tadhana sa paglalaro sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Rico Alcantara. Ang plan B, si Rico, ang tagapagmana ng Alcantara Shipping Lines na matagal nang nagpapapansin sa kanya. Palagi itong nandyan, naghihintay sa anino, handang pumalit kung sakaling mabigo si Sinag. At ngayon na nga ang pagkakataon nito. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng mansyon. Sinabi niyang may pupuntahan siyang charity event para sa kanyang mga followers. Ang totoo, nagtungo siya sa isang pribadong restaurant sa Makati para makipagkita kay Rico. "Bituin, you look even more beautiful," bati ni Rico. Hinalikan siya sa pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. "Rico, salamat sa pagdating," sagot ni Bituin. Ipinaskil ang kanyang pinakamalungkot ngunit pinakamagandang ngiti. "Marami akong pinagdadaanan ngayon." Sa loob ng isang oras, isinalaysay niya ang isang pinagandang bersyon ng kanyang kalagayan, kung paano siya nasasaktan para kay Sinag, kung paano siya natatakot sa kinabukasan. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagiging bangkarot. Sa halip, pinalabas niyang kailangan niya ng isang kaibigan na masasandalan, isang malakas na balikat na pwede niyang iyakan. At si Rico, tulad ng inaasahan, ay kinagat ang pain. "Nandito lang ako para sa'yo, Bituin. Palagi. Alam mo yan. Just say the word and I'll take care of you. Iiwan ko ang lahat para sa'yo." Iyon na ang kasiguraduhan na kailangan niya. Ngumiti si Bituin. "Salamat, Rico. You don't know how much this means to me." Pagbalik niya sa hasyenda Sinagtala, ang kanyang pag-uugali ay nag-iba na. Wala na ang pag-aalala. Napalitan ito ng malamig na determinasyon. Kailangan na niyang kumalas kay Sinag, ngunit kailangan niyang gawin ito sa paraang siya pa rin ang magmumukhang biktima, ang santa. Ngunit may isang bagay na nakaharang sa kanyang plano. Isang maliit na bato sa kanyang perpektong landas. Si Liwayway. Sa mga nakaraang araw, napapansin niya ang pagiging malapit ng dalawa.
Napapansin niya kung paano nagliliwanag mga mata ni Sinag kapag si Liwayway ang naghahatid ng pagkain. Naririnig niya ang mahinang tawanan mula sa silid ni Sinag kapag si Liwayway ang kausap nito. Ang babaeng iyon, ang anino na dapat ay nananatili sa dilim, ang anak ng driver na pumatay sa kanyang ina. Pumasok si Bituin sa sala at nakita niya si Liwayway na nag-ayos ng mga bulaklak sa isang plorera, ang parehong plorera na dinala nito sa silid ni Sinag kagabi. At sa isang iglap, ang lahat ng kanyang tinatagong galit at inggit ay sumabog. Lumapit siya sa isang antigong aparador kung saan nakadisplay ang isang litrato ng kanyang ina, si Senyora Celeste. Kinuha niya ito at tinitigan. Ang ganda ni Mama, hindi ba? Biglang sabi ni Bituin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib na tigilan si Liwayway. Oo po, senyorita. Napakaganda po niya. Alam mo ba, patuloy ni Bituin habang hinahaplos ang salamin ng litrato, palagi niyang sinasabi sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay ang pamilya, na dapat mong protektahan ang pamilya mo kahit anong mangyari. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pero kinuha siya sa akin. Kinuha siya ng isang irresponsableng driver. Kinuha siya ng tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik. Senyorita, aksidente po ang nangyari. Aksidente? Tumawa si Bituin ng walang kagalakan. Isang aksidente na sumira sa buhay ko. At ngayon, nandito ka sa pamamahay ko, kumakain sa pagkain ko. At ano ang ginagawa mo? Inaahas mo yatang mapapangasawa ko. Hindi po totoo yan, senyorita. Depensa ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig na. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Bituin. Itinapon ang litrato sa sahig. Ang salamin ay nabasag at kumalat sa paanan ni Liwayway. Nakikita ko kung paano kanya tinitignan. Nakikita ko kung paano ka lumalabas sa kwarto niya gabi-gabi. Akala mo ba tanga ako? Nag-aalaga lang po ako. Hindi ko kailangan ang pag-aalaga mo. Isa kang linta, Liwayway. Isang ahas na pinapasok ko sa sarili kong bahay. Bawat salita ay parang sampal kay Liwayway. Ngunit ang pinakamasakit ay ang akusasyon. Hindi ka na babagay dito, sabi ni Bituin. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at mas lalong nakakatakot. Hindi ka na babagay na maging masaya habang ako nagdurusa. Tinalikuran niya si Liwayway. May naisip na ko. Isang paraan para mawala ka na sa buhay ko ng tuluyan. Pumunta siya sa kanyang silid at kinuha ang isang mamahaling kwintas na regalo sa kanya ni Sinag noong nakaraang taon. Isang bagay na alam niyang may malaking halaga. Kailangan kong gawin ito ng malinis, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang palabasin na si Liwayway ay hindi lang isang ahas, kundi isa ring magnanakaw. Sa ganoong paraan, kapag iniwan na niya si Sinag, masasabi niyang masyado na siyang nasaktan sa mga taong nakapaligid dito. Siya pa rin ang biktima. Nagmamasid siya mula sa itaas. Nakita niyang umiiyak si Liwayway habang pinupulot ang nabasag na picture frame. Oras na para tapusin ang palabas mo, Liwayway, sabi ni Bituin sa hangin. Dahil sa kwentong ito, ako lang ang pwedeng maging bida. Huminga siya ng malalim. Ang pagiging bangkarot ni Sinag, ang paglalandi ni Liwayway, ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong dahilan para kumawala. Kinabukasan, tatawagin niya ang mayordoma. Ipapa-inspeksyon niya ang mga gamit ng lahat ng kasambahay at sisiguraduhin niyang ingkuwintas na iyon ay makikita sa iisang lugar lamang, sa loob ng maliit at luma na bag ni Liwayway. Ang umaga ay dumating na may kasamang hatol, walang sigawan, walang iskandalo. Ang plano ni Bituin ay isinagawa ng may malamig at tahimik na kahusayan. Si Manang Celia, ang matandang
na mayordomo ng mansyon na nakasaksi na sa paglaki ni Liwayway, ang siyang inutusan na maghatid ng balita. Liwayway, Ija, sabi ni Manang Silya, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Nakatayo sila sa labas ng maliit na silid ni Liwayway. Pinapasabi ni Senyorita Bituin na hindi ka na maaring manatili dito. Kailangan mo nang umalis. Ngayon din, ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Alam niya, ang mga akusasyon kagabi, ang nabasag na larawan, ang galit sa mga mata ni Bituin, ito na ang resulta ng lahat ng iyon. Opo, Manang. Iyon lang ang naisagot niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tahimik niyang inimpake ang kanyang iilang gamit. Ang 2 pares ng luma, ngunit malinis na uniforme. Ang isang bestida na binili niya sa ukay-ukay para sa kanyang kaarawan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kupas na litrato ng kanyang ama. Habang inilalagay niya ito sa loob ng kanyang maliit na bag, isang luha ang pumatak sa salamin nito. Patawad, Tay. Bulong niya sa kanyang isip. Bigla po yata akong nawalan ng tahanan. Nang handa na ang lahat, huminto siya sa harap ng kanyang pinto. May isang bagay pa siyang kailangang gawin, isang huling pamamaalam. Hindi niya kayang umalis nang hindi man lang nasisigurong maayos ang kalagayan ni Senyorito Sinag. Dahan-dahan, na may mabigat na puso, tinungo niya ang silid ng binata. Sumilip muna siya. Nakita niyang nakaupo ito sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana, at tila natutulog. Pumasok siya ng walang ingay. Tumayo siya sa likuran nito. Pinagmamasdan ang malungkot na anyo ng lalaking dati puno ng buhay. Ang sakit at awa ay muling bumalot sa kanyang puso. Senyorito, bulong niya, ang boses ay mahina na parang hangin. Aalis na po ako. Inakala niyang hindi siya naririnig nito, kaya't nagpatuloy siya. Ito na ang kanyang pagkakataon na sabihin ang lahat ng hindi niya masabi noon. Salamat po sa lahat. Aniya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng mga luhang nagbabanta. Salamat po dahil kahit minsan, nginitian niyo ako sa pasilyo. Salamat po dahil minsan, tinanong niyo kung kumusta ako. Marahil po ay hindi niyo na yun natatandaan, pero para sa isang tulad ko, ang mga maliliit na bagay na iyon ay napakalaking bagay na huminga siya ng malalim. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos din po ang lahat. Malalagpasan niyo rin po ito. Mas malakas po kayo kaysa sa inaakala niyo. Lumapit siya at maingat na inayos ang kumot sa mga binti nito. Paalam na po, Senyorito Sinag. Tumalikod na siya. Ang bawat hakbang palabas ng silid ay parang may bigat na 1,000 bato. Sa kanyang likuran, sa likod ng pagpapanggap na tulog, narinig ni Sinag ang bawat salita. At ang bawat salitang iyon ay parang mga sundang na sabay-sabay tumusok sa kanyang konsensya. Habang hinihila ni Liwayway ang kanyang maliit na maleta, pababa sa mahabang driveway ng hasyenda, sinagtala. Ang bawat tunog ng maliliit na gulong sa graba ay parang isang paalam. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang hardin, ing malaking puno ng mangga kung saan siya naglalaro noong bata pa siya. Ang bahay na naging saksi sa lahat ng kanyang pighati at iilang saya. Nang malapit na siya sa malaking tarangkahan, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana nito at bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Dr. Alcaraz. Liwayway? Ija? Gulat na tanong ng doktor. Saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Hindi nakasagot si Liwayway. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ngumiti lamang siya ng pilit at umiling. Ngunit nakita ni Dr. Alcaraz ang namumugto niyang mga mata, ang pamumutla ng kanyang mukha. At bigla niyang naintindihan, ang utang na loob niya kay Sinag at sa ama nito ay malaki. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang yumaong kapatid, ang sarili niyang kadugo
na inaapi sa ilalim ng kanyang pananahimik. Dahil ba ito kay Bituin? Mahinang tanong niya. Ang pagtango ni Liwayway ang sumagot sa lahat. Isang bagay sa loob ni Dr. Alcaraz ang nabasag. Ang konsensya na matagal na niyang sinusubukang patahimikin ay sumigaw na ng napakalakas. Hindi na niya ito kayang tiisin. Halika, sabi niya. Bumaba ng sasakyan. Hinila niya si Liwayway palayo sa pandinig ng mga guwardya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. May kailangan kang malaman. Isang bagay na sana'y hindi ko na kailangang sabihin pero hindi na kaya ng konsensya ko. Ija. Tumingin si Liwayway sa kanya. Naguguluhan. Huminga ng malalim. Ang doktor. Liwayway. Ang aksidente. Ang pagiging lumpo ni Sinag. Huminto siya sandali na parang naghahanap ng tamang salita. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Natigilan si Liwayway. Ang hangin ay tila tumigil sa paghihip. Ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit. Ano po? Ang ibig niyong sabihin? Walang nangyaring malubhang aksidente. Diretsong sabi ni Dr. Alcaraz, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Plano ang lahat, isang pagsubok para kay Bituin. Gustong malaman ni Sinag kung mamahalin pa rin siya ni Bituin kahit na wala na siyang yaman at lumpo na siya. Hindi siya lumpo, Liwayway, nakakalakad siya. Ang mundo ni Liwayway ay gumuho sa isang iglap. Ang bawat piraso nito ay nagkadurog-durog. Ang lalaking kinaawaan niya, ang lalaking pinagdasal niya gabi-gabi, ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong puso ay isang manloloko. Ang lahat ng kanyang pag-aalala, ang kanyang mga luha, ang kanyang awa ay para sa isang pagtatanghal, isang laro. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong namatay ang kanyang ama dahil ito ay sakit ng katrayduran. Naramdaman niyang pinaglaruan siya, ginawang tanga. Ang kanyang sinseridad ay ginantimpalaan ng panloloko. Napahawak siya sa puno upang masuportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Bakit? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, basag at puno ng pait. Patawarin mo ako, Ija? Naging bahagi ako nito. Sabi ng doktor, ang mukha ay puno ng hiya. Pero nang makita kitang sinasaktan at pinapaalis, hindi ko na kaya. Ikaw ang nasasaktan sa isang larong hindi mo naman dapat kasali. Tumingin si Dr. Alcaraz sa mga mata ng kanyang pamangkin. Mga matang puno na ngayon ng pagkalito at sakit. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Nasa iyong mga kamay ang katotohanan, Liwayway. Anong gagawin mo? Ang daan pauwi sa Baryo Kalinaw ay hindi pa kailanman naging ganito kahaba. Ang bawat hakbang ni Liwayway ay mabigat, hindi dahil sa dala niyang bag, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng kanyang nalaman. Ang dating pamilyar na tanawin, ang mga bukirin, ang mga simpleng bahay kubo, ay tila nag-iba ang anyo. Tila ba ang buong mundo ay nagbago ng kulay, naging mas madilim, mas mapanlinlang, isang kasinungalingan ang lahat. Ang mga salita ng kanyang tiyo ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Pagdating niya sa maliit na bahay na kanyang kinalakihan, ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig. Naupo siya sa isang lumang silyang yantok, nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ng bahay ay mas lalong nagdiin sa ingay sa loob ng kanyang ulo. Ang unang emosyon na kanyang naramdaman ay galit, isang nag-aalab na galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit kay Sinag sa pagiging duwag nito, sa paggamit ng panloloko para subukin ang pag-ibig. Galit kay Bituin sa kalupitan nito, at galit sa sarili niya sa pagiging napakatanga. Paano niya nagawang maniwala? Paano siya nagpadala sa awa para sa isang taong hindi naman pala talaga nasasaktan? Ang lahat ng kanyang pag-aalaga, ang bawat dasal,
Ang bawat patak ng kanyang luha, lahat ay nasayang. Hapon na nang humupa ang galit, at ang pumalit dito ay isang malalim at nakalulunod na sakit, ang sakit ng katrayduran. Mas masakit pa ito kaysa sa mga masasakit na salita ni Bituin dahil ang panloloko ni Sinag ay bumasag sa isang bagay na hindi niya alam na mayroon pala siya para dito. Tiwala. Isang munting paghanga. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-iisip. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili, anong gagawin ko? Pwede siyang manahimik. Hayaan na lang ang lahat. Ituloy ang kanyang buhay sa Baryo Kalinaw at kalimutan na may isang hasyenda, sinagtala, isang bituin at isang sinag na dumaan sa buhay niya. Iyon ang pinakamadaling gawin. Iyon ang gagawin ng dating liwayway. Ngunit hindi na siya ang dating liwayway. Ang katotohanan ay parang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang pagiging mahina at duwag. Pinalitan nito ng isang bagong damdamin, determinasyon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa paninira. Ito ay tungkol sa katarungan. Hindi patas na si Bituin na puro kasamaan ang nasa puso ay magpapatuloy sa kanyang pagpapanggap at hindi rin patas na si Sinag na gumamit ng panloloko ay basta na lang makakakuha ng gusto niya nang walang natututunan. At higit sa lahat, hindi patas na siya na ang tanging ginawa ay magmalasakit, ang siyang aalis na parang isang basahan. Kinabukasan, isang bagong liwayway ang sumikat at kasabay nito, isang bagong liwayway ang isinilang. Naligo siya. Nagsuot siya ng kanyang nag-iisang bestida. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak kahapon. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng lungkot, ngunit mayroon na itong kislap ng katapangan. Bumalik siya. Naglakad siya pabalik sa mahabang daan patungo sa hasyenda, sinagtala. Hindi na siya dumaan sa gate ng mga tauhan sa likod. Dumaan siya sa malaking tarangkahan sa harap. Ang mga gwardiya na nakakakilala sa kanya ay nagtaka ngunit pinapasok siya. Ang kanyang paglakad sa driveway ay hindi na nagmamadali at nakayuko. Tuwid ang kanyang likod, mataas ang kanyang noo. Nang pumasok siya sa malaking pinto ng mansyon, ang unang nakakita sa kanya ay si Bituin na pababa ng ingrandeng hagdanan. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bituin. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi ba't pinalayas na kita? Bumalik ako. Simpleng sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Para kunin ang isang bagay na pag-aari ko. Wala kang pag-aari dito. Meron, sabi ni Liwayway, tinititigan si Bituin ng diretso sa mga mata. Ang dignidad ko. Nagulat si Bituin sa kanyang pagsagot. Hindi ito ang Liwayway na kilala niya. Nilampasan niya si Bituin at naglakad ng diretso patungo sa silid ni Sinag. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Naabutan niya si Sinag na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang parehong eksena, ngunit ngayon pang-iba na ang kahulugan nito sa kanya. Hindi na ito isang malungkot na tanawin. Isa na itong entablado ng isang malaking kasinungalingan. Lumingon si Sinag. Nang makita siya nito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang komplikadong emosyon, gulat, kaunting tuwa at bakas ng pagkakasala. Liwayway, sabi nito. Bumalik ka. Hindi ngumiti si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng awa. Puno ito ng sakit at isang malaking katanungan na hindi niya kailangang bigkasin. Ang pananahimik niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Lumapit siya. Bawat hakbang niya ay may bigat. Tumayo siya sa harapan ng wheelchair. Tinititigan ang mga binti nitong nababalutan ng kumot. Ang mga binting alam niyang malusog at malakas. Ang mga binting kayang-kaya siyang habulin kung gugustuhin nito.
Maayos na po ba ang pakiramdam niyo, senyorito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas lalong nagbigay ng kaba kay Sinag. Oo, medyo. Nauutal na sagot ng binata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. Ang mga matang dati niyang hinahangaan ay puno ngayon kiduyon ng pagkukunwari. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang mag-iskandalo. Ang pinakamatalas na sandata niya ngayon ay ang katotohanan. Kung alam niyo lang kung gaano kasakit ang lokohin ng taong pinagkakatiwalaan niyo, Mr. Salcedo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit tumatagos hanggang sa kaluluwa. Gagawin niyo pa rin ba ito? Ang paggamit niya ng Mr. Salcedo sa halip na senyorito ay parang isang sampal, isang pader na bigla niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ito, ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Sinag, ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata, ang pag-igting ng kanyang panga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag. Alam na ni Sinag. Alam na niya ang lahat. Ang tanong ni Liwayway ay binitin sa hangin na parang isang matalim na patalim, handang bumagsak anumang oras. Para kay Sinag, ang pagtitig ng dalaga ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Wala na ang Liwayway na may maamong mga mata. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng sinugatan niya ng malalim, at ang sugat na iyon ay nakikita niya sa bawat kislap ng sakit at pagkadismaya sa mga mata nito. Liwayway, magpapaliwanag ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang kanyang pagpapanggap. Ang tanging mahalaga ay maalis ang ekspresyon ng pagtataksil sa mukha ng dalaga. Magpapaliwanag, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Ano po ang ipapaliwanag niyo, Mr. Salcedo? Na ang lahat ng ito ay isang laro? Na ang pag-aalala ko, ang pag-iyak ko, ay bahagi lang ng isang malaking biro para sa inyo? Hindi biro to, Liwayway. Kailangan kong gawin. Kailangan niyong manloko? Putol niya. Kailangan niyong paglaruan ang damdamin ng mga taong nagmamalasakit sa inyo? Ganoon po ba ang sukatan ng pagkatao sa mundong ginagalawan ninyo? Bawat salita niya ay isang sampal ng katotohanan. Naramdaman ni Sinag ang hiya na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tama, si Liwayway. Sa kanyang pagnanais na ilantad ang kasinungalingan ni Bituin, siya mismo ay naging isang sinungaling. At ang pinakamasakit, nasaktan niya ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng katapatan. May mga dahilan ako, pilit niyang sinabi. Sinubukang ipaliwanag ang tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya, ang takot niya sa katrayduran. Ang pamilya ko, dati, niloko rin kami ng taong pinagkakatiwalaan namin. Ayoko lang maulit. Umiling si Liwayway. Ang panloloko ay hindi maitatama ng isa pang panloloko. Patawad, Mr. Salcedo, pero hindi ko matatanggap ang kahit anong dahilan niyo. Tumalikod na siya. Tapos na ang kanyang pakay. Nakita na niya ang pagkakasala sa mga mata nito. Naitayo na niya ang pader sa pagitan nila. Saan ka pupunta? Tanong ni Sinag, isang tunay na takot ang narinig sa kanyang boses, takot na muling mawala si Liwayway. Sa kung saan walang kasinungalingan, sagot niya ng hindi lumilingon at tuluyan ng lumabas ng silid. Naiwan si Sinag na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa kanyang harapan. Oo, napatunayan niyang hindi siya mahal ni Bituin para sa kung sino siya. Ngunit sa proseso, nawala niya ang respeto at marahil pati na rin ang pagtingin ng kaisa-isang taong gusto niyang manatili sa kanyang tabi. Samantala, sa labas ng silid, nakatayo sa itaas ng hagdanan si Bituin. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagtayo ni Liwayway sa harap ni Sinag, hindi bilang isang katulong,
kundi bilang isang babaeng kapantay nito. Nakita niya ang desperasyon sa mukha ni Sinag, isang emosyon na hindi pa nito kailanman ipinakita sa kanya. Isang nakakapasong selos ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa pera, personal na ito. Ang hamak na si Liwayway, ang anino, ay nagtangkang agawin ang liwanag na para sa kanya. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi ako papayag na matalo sa isang katulong. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na isagawa ang kanyang pinakamadilim na plano. Kailangan niyang durugin si Liwayway sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang mamahaling kwintas na may pendant na diamante, ang huling regalo sa kanya ni Sinag bago ang aksidente. Pagkatapos ay bumaba siya, dumaan sa kusina, at nakita ang maliit at lumang bag ni Liwayway na pansamantalang iniwan nito sa isang tabi nang bumalik ito. Walang nakatingin. Mabilis niyang isinilid ang kumikinang na alahas sa loob ng bag, sa ilalim ng mga damit nito. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at isinagawa ang huling bahagi ng kanyang pag-arte. "Tulong! Tulong!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Tumatakbo siya palabas ng kanyang silid. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na puno ng takot. "Nawawala! Nawawala ang kuwintas ko! Yung diamante!" Agad na nagkagulo ang mga kasambahay. Si Manang Celia ay nagmamadaling lumapit sa kanya. "Senyorita, ano pong nangyari, ani? May nagnakaw, sigurado ako. Kakalagay ko lang doon sa ibabaw ng drawer ko," sabi ni Bituin. Sinisiguradong malakas ang kanyang boses para marinig sa buong mansyon. Nang mga sandaling si Liwayway ay pababa na ng hagdan, handa nang umalis muli. Natigilan siya nang makita ang komosyon. Nang makita siya ni Bituin, biglang nanlaki ang mga mata nito na parang may naalala. "Teka," sabi niya, dahan-dahang itinuro si Liwayway. Bumalik siya. Umakyat siya sa taas. Nakita ko siyang lumabas sa kwarto ni Sinag." Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Liwayway. Ang pagtataka ay napalitan ng pagdududa. "Hindi ko po kinuha," mahinang sabi ni Liwayway, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa akusasyon ni Bituin. "Tingnan ang bag niya!" utos ni Bituin kay Manang Celia. "Sigurado akong nandoon yan. Matagal na yang inggit sa akin. Gagawin niya ang lahat para sirain ako." Nag-atubili si Manang Celia, ngunit sa pagpupumilit ni Bituin, wala siyang nagawa. Kinuha niya ang bag ni Liwayway. Sa harap ng lahat ng mga kasambahay, sa harap ni Bituin na may ngiting tagumpay na nakatago sa likod ng peking pag-iyak, at sa harap ni Liwayway na hindi makapaniwala sa nangyayari, binuksan niya ang bag. At doon, sa ibabaw ng kupas na litrato ng kanyang ama, kumislap ang isang diamante. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Ang mundo ay tila gumuho sa paanan ni Liwayway. "Ito na iyon, ang patibong, napakalinaw ng lahat. Magnanakaw!" sigaw ni Bituin. Ang kanyang boses ay umaalingaungaw sa buong mansyon. "Pinalaki ka na namin, pinakain, binihisan, tapos ito ang isusukli mo sa amin? Pagnanakawan mo kami, wala kang utang na loob." Ang mga mata ng mga dating kasamahan ni Liwayway ay puno na ngayon ng paghusga at pagkasuklam. Mula sa itaas ng hagdanan, lumabas si Sinag sa kanyang silid dahil sa ingay. Nakita niya ang eksena sa ibaba, ang kuwintas sa kamay ni Manang Celia at si Liwayway na nakatayo sa gitna ng lahat, mag-isa, habang ang lahat ng daliri ay nakaturo sa kanya. Ang kislap ng diamante sa kamay ni Manang Celia ay parang apoy na tumupok sa lahat ng natitirang pag-asa ni Liwayway. Mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan na dati nakikipagtawanan sa kanya sa kusina ay mga maskara na ngayon ng pagdududa at pagkasuklam.
Ang bawat bulungan ay parang latigo na humahampas sa kanyang likod. Hindi ko inaasahan yan sa kanya. Akala mo'y tahimik, pero ahas pala. Nakakahiya siya. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala na parang isang nasasakdal sa isang hukumang walang abogado. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ano ang sasabihin niya, Katya? Na nilagay lang iyon doon? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong laban sa isang senyorita Bituin Montenegro? Manang, kunin mo ang bag niya at itapon mo sa labas. Utos ni Bituin, lubos na ginagampanan ang papel ng isang biktima. At ikaw, bumaling ito kay Liwayway. Ang mga mata ay nag-aapoy sa peking galit. Lumayas ka dito. Huwag na. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Kung hindi lang sa awa, ipinakulong na kita ngayon din. Ang salitang ipakulong ay nagpabalik sa wisyo ni Liwayway. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang magnanakaw, iyon na ang itatawag sa kanya habang buhay. Mula sa itaas ng hagdanan, nasaksihan ni Sinag ang lahat. Ang kanyang dugo ay kumukulo sa galit. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon gagawin ni Liwayway. Ito ay isang patibong, isang napakarumi at desperadong patibong na gawa ni Bituin. Tigilan niyo yan! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Lahat ay napatingin sa kanya. Inosente siya, patuloy ni Sinag habang pinapaandar ang kanyang wheelchair palapit sa hagdanan. Bituin, itigil mo na tong kabaliwan mo! Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Bituin. Kabaliwan? Sinag? Darling, bulag ka ba? Nahuli na siya sa akto. O baka naman kinakampihan mo siya dahil mayroon kayong relasyon? Ang malisyosong tanong na iyon ay nagbigay ng panibagong bala sa mga nagbubulungan. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya. Hindi lang siya isang magnanakaw sa mata ng mga tao, kundi isa ring karida. Wala kang alam sa sinasabi mo, gigil na sagot ni Sinag. Sinubukan niyang itulak ang sarili para makatayo. Isang desperadong kilos para maprotektahan ang babaeng pinapahamak ng sarili niyang laro. Ngunit, kailangan niyang alalahanin ang kanyang papel. Kailangan niyang manatiling lumpo. Ang kanyang kawalan ng kapangyarihan ay isang mabigat na tanikala. Napasuntok na lamang siya sa braso ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit sa sarili. Ang kanyang pananahimik at kawalan ng kakayahan ay nagsilbing huling pako sa ataul ni Liwayway. Para sa mga tao sa ibaba, ang kanyang hindi pagkilos ay isang kumpirmasyon ng pagkakasala ng dalaga. Palabasin niyo yun na siya, sigaw ni Bituin na para bang nagtataboy ng isang asong kalye. 2 gwardya ang lumapit kay Liwayway. Hindi na siya pumalag. Wala nang natitirang lakas sa kanya para lumaban. Hinayaan niyang hawakan siya sa braso at kaladkarin palabas ni mansyon. Habang naglalakad siya papalabas, ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Sinag ay nagtama. Sa mga mata ng binata, nakita niya ang isang bagyo, galit, pagsisisi at isang sigaw na walang tunog. Ngunit huli na ang lahat. Ibinaling niya ang kanyang tingin. Ang kanyang puso ay naging manhid nang makalabas siya ng malaking tarangkahan kasabay ng malakas na pagsara nito ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa kanya? Ang bawat patak ay malamig, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Mas malamig ang yelo na bumablot ngayon sa kanyang puso. Ang kanyang damit ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Niyakap niya ang kanyang sarili habang naglalakad sa madilim at maputik na daan pabalik sa Baryo Kalinaw. Walang tahanan, walang dangal, walang natira. Ito na ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay.
Ang gabi, kung saan tila ang lahat ng bituin ay nagtago at ang liwanag ay tuluyang naglaho. Pagdating niya sa kanyang maliit na bahay, hindi na niya kinaya. Bumagsak siya sa sahig, sa may pintuan, at doon ibinuhos ang lahat. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Umiyak siya hindi lang dahil sa akusasyon, kundi dahil sa bigat ng lahat ng bagay. Ang pagkamatay ng kanyang ama, ang kalupitan ni Bituin, ang panloloko ni Sinag, at ang sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas, hanggang sa ang sakit ay naging isang blangkong pamamanhid. Samantala, sa hasyenda Sinagtala, sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Sinag sa sahig sa tabi ng kanyang wheelchair. Ang ulan sa labas ay salamin ng bagyo sa kanyang kalooban. Ang imahe ni Liwayway na kinakaladkad palabas, ang mga matang puno ng sakit ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ito ang resulta ng kanyang laro. Isang inosenteng tao ang nadurog. Pinagsisihan niya ang lahat. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang plano, ang kanyang pananahimik. Ngunit ang pagsisisi ay hindi na sapat. Sa gitna ng kanyang galit at pagkadurog, isang bagay ang nabuo. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakakuyom. Tumingin siya sa wheelchair na sumisimbolo sa kanyang kasinungalingan. Tapos na ang laro! Bituin! Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng isang pangako ng paghihiganti. Tapos na ang pagpapanggap! Ang ulan ay tumila pagsapit ng hating gabi, ngunit ang bagyo sa loob ni Sinag ay lalo pang lumakas. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang pagtawa mula kay Bituin, isang pagkutya sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ngunit ang gabing ito ang katapusan ng lahat ng iyon. Ang galit ay isang kakaibang puwersa, kaya nitong magpamanhid ng sakit at magbigay ng lakas na hindi mo inaakala. At ang galit na naramdaman ni Sinag para kay Bituin at para sa sarili niya ay sapat na para itulak siyang gawin ang matagal na niyang dapat ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang tinawagan niya ay ang pinuno ng kanyang personal na security team. Reyes, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Gisingin mo ang team mo. May ipapagawa ako. Importante. Sir? Anong oras na po? Ngayon na! Putol ni Sinag. Kailangan kong makita ang lahat ng CCTV footage sa loob ng mansyon mula kahapon hanggang ngayon. Bawat anggulo mo. Walang palalagpasin. I-secure niyo ang lahat ng recordings. Walang pwedeng makialam. Naiintindihan mo? Oo po, sir. Masusunod po. Sagot ni Reyes na agad na naramdaman ang bigat sa boses ng kanyang amo. Ang pangalawang tinawagan niya ay si Attorney Diaz. Attorney, sabi ni Sinag, pumunta ka dito sa hasyenda. Ngayon din, dalhin mo lahat ng papeles tungkol sa engagement contract ko kay Bituin. Ang huling tinawagan niya ay si Dr. Alcaraz. Tito, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Kailangan kong itama ang lahat. Habang hinihintay niya sila, ginawa ni Sinag ang isang bagay na hindi na niya muling gagawin. Pinilit niyang alalahanin ang eksaktong nangyari. Ang pagsigaw ni Bituin, ang paglabas ng mga kasambahay, ang pagdating ni Liwayway mula sa hagdan. Sinubukan niyang buuin ang puzzle sa kanyang isipan. Paano nagawa ni Bituin na itanim ang ebidensya nang walang nakakakita? Pagkalipas ng isang oras, ang kanyang team ay nagsimulang magtrabaho. Ang tahimik na mansyon ay napuno ng mahihinang yabag ng mga security personnel na mabilis at episyenteng kumikilos. Si Attorney Diaz at Dr. Alcaraz ay dumating halos magkasabay. Naabutan nila si Sinag sa kanyang silid, hindi nakaupo sa wheelchair, kundi nakatayo, nakatanaw sa dilim sa labas ng bintana. Sinag, anak, bungad ni Dr. Alcaraz. Tapos na ba? Ngayon palang magsisimula, Tito.
Sagot ni Sinag, hindi lumilingon. Makalipas ang isa pang oras ng masinsinang paghahanap, tumawag si Reyes. Sir, may nakita po kami. Ang boses nito ay may bahid ng pananabik. May isang kamera sa itaas ng hagdanan, malapit sa pasilyo papunta sa silid ni Senyorita Bituin. Akala niya siguro ay blind spot dahil natatakpan ito ng halaman, pero hindi po. Malinaw na malinaw, sir. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Good! Ipadala mo sa akin ang kopya at ihanda niyo ang isang malaking screen sa sala para bukas. Sa kanyang laptop, pinanood ni Sinag ang video at doon nakita niya ang lahat. Ang paglabas ni Bituin sa kanyang silid, hawak ang kumikinang na kwintas. Ang pagbaba nito sa hagdanan na parang isang anino. Ang mabilis na pagsilid nito ng alahas sa bag ni Liwayway na naiwan sa isang sulok. Ang lahat ng iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Isang perpektong krimen kung hindi lang sa isang nakalimutang mata ng teknolohiya. Ipinakita niya ang video kay Attorney Diaz at Dr. Alcaraz. Ang mukha ng abogado ay nagpakita ng profesional na galit, habang ang doktor naman ay napailing na lang sa tindi ng kasamaan ni Bituin. Ito na ang kailangan natin, sabi ni Attorney Diaz. May pananagutan siya sa batas para dito. Libel, slander at malicious prosecution. Ang batas ay pangalawa na lang, sabi ni Sinag. Ang una kong kailangan ay ang hustisya para kay Liwayway. Kailangan malinis ang pangalan niya. At kailangan makita ng lahat kung sino talaga si Bituin Montenegro. Binalangkas nila ang plano para sa kinabukasan. Si Bituin, sa kanyang pag-aakalang nagtagumpay na siya, ay nag-anunsyo sa social media na magkakaroon siya ng isang maliit na gathering para sa kanyang mga piling kaibigan sa mansyon. Isang paraan para ipakita sa mundo kung gaano siya katatag sa kabila ng pagnanakaw at katrayduran na kanyang naranasan. Iyon yung magiging entablado nila. Nang matapos ang lahat ng pag-ahanda, mag-uumaga na, naiwan si Sinag na mag-isa sa kanyang silid. Lumakad siya patungo sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay pagod at may bakas ng pagsisisi. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aalab. Wala na ang pagdududa, wala na ang pag-aalinlangan. Inalis niya ang kumot sa kanyang wheelchair. Tiniklop niya ito ng maayos at inilagay sa isang tabi. Hinawakan niya ang wheelchair at itinulak ito papasok sa isang malaking aparador at isinara ang pinto. Tapos na ang pagpapanggap, ang kasinungalingan, ang laro. Bukas, haharapin ni Bituin hindi ang isang lumpong tagapagmana na kaya niyang laruin. Haharapin niya si Sinag Salcedo at sisiguraduhin niyang hindi niya ito malilimutan. Kinahapunan, nagsimulang dumating ang mga bisita ni Bituin. Ang sala ay napuno ng mga sosyalera, mga influencer na may peking ngiti at mamahaling damit. Si Bituin, suot ang isang puting bestida na nagpapamukha sa kanyang inosente, ay ang sentro ng atensyon. I can't believe she did that to you, Bituin, after everything you've done for her, sabi ng isang kaibigan niya. I know, right? It's just so heartbreaking, Paradyo. Sagot ni Bituin, may peking lungkot sa kanyang boses. It just goes to show, you can never really trust anyone. Nasa gitna siya ng kanyang pagkukwento, habang ang lahat ay nakikinig ng may simpatya. At sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng sala ay bumukas. Ang tawanan at bulungan ay unti-unting namatay. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa pintuan. Doon, nakatayo si Sinag. Hindi nasa wheelchair, kundi nakatayo sa sarili niyang mga paa, matatag at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang tao lamang. Kay Bituin. Ang katahimikan sa loob ng sala ay halos nakabibingi. Ang mga ngiti ay nanigas sa mga labi ng mga bisita. Ang mga hawak na kopita ng champagne ay nanatiling
nakabitin sa ere. Ang lahat ng atensyon ay nasa lalaking nakatayo sa may pintuan. Isang multo mula sa isang kwentong akala ng lahat ay alam na nila ang wakas. Ang muka ni Bituin ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon sa loob lamang ng ilang segundo. Una ay pagkalito, na sinundan ng hindi makapaniwalang gulat. Pagkatapos, isang malamig na takot ang gumuhit sa kanyang mga mata nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Sinag. Ito ay hindi ekspresyon ng isang milagro. Ito ay ekspresyon ng isang hatol. Shh, Sinag, ang nanginginig na salita na tanging lumabas sa kanyang bibig. Nakakalakad ka. Palagi naman akong nakakalakad, Bituin, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Dahan-dahan siyang humakbang papasok at ang bawat hakbang niya ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Bituin. Ano? Anong ibig sabihin nito? Tanong ng isa sa mga bisita. Binabasag ang katahimikan. Huminto si Sinag sa gitna ng sala. Sa isang senyas niya ang malaking flat screen TV na dati nagpapakita ng mga larawan ni Bituin ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang video ang nagsimulang umere. Ang video ay walang tunog, ngunit ang mga imahe ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Unang ipinakita ang isang anggulo mula sa pasilyo sa itaas. Lumabas si Bituin mula sa kanyang silid. Hawak ang isang kumikinang na kuwintas, malinaw na malinaw. Pagkatapos ay ang kanyang maingat na pagbaba sa hagdanan, ang paglingon sa paligid para siguraduhing walang nakakakita, at ang pinakamatinding eksena, ang mabilis ngunit tiyak na pagsilid niya ng kuwintas sa loob ng maliit na bag ni Liwayway. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa buong sala. Ang mga bulungan ay nagsimula, hindi na ng simpatya para kay Bituin, kundi ng pagkasuklam. Oh my God! Siya ang naglagay? I can't believe this. Ang mukha ni Bituin ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagtanggi at gulat. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang bibig ay bumubukas pero walang salitang lumalabas. Iyan, sabi ni Sinag, itinuro ang screen. Ang tinatawag mong heartbreaking na katotohanan, isang katotohanang ikaw mismo ang gumawa. Hindi totoo yan. Sa wakas ay sigaw ni Bituin. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. That's edited. Sinasadya mo to para sirain ako. Sirain ka? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Bituin, matagal mo nang sinira ang sarili mo. Ang ginagawa ko lang ay binuksan ang ilaw para makita ng lahat. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa isang tabi si Attorney Diaz, hawak ang isang folder. Miss Montenegro, sabi nito sa isang formal na tono, ang video na ito, kasama ang testimonya ng ilang saksi, ay sapat na ebidensya para magsampa kami ng kasong slander at perjury laban sa iyo. Kasunod niyang lumabas si Dr. Alcaraz. Tumingin ito kay Bituin na may halong awa at pagkadismaya. At ako mismo ang magpapatunay na ang buong pagkalumpo ni Sinag ay isa lamang plano. Isang planong hindi ko na kinayang sikmurain nang makita ko kung paano mo sinira ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang pamangkin ko, si Liwayway. Ang revelasyon na iyon ay ang huling dagok. Ang Bituin ay tuluyang gumuho. Hindi, paulit-ulit na bulong ni Bituin habang umaatras. Ang kanyang mga kaibigan ay dahan-dahang lumalayo sa kanya na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Ang mga telepono ay nagsimulang lumabas. Ang kanyang pagbagsak ay live na nasasaksihan ng lahat. Ang social media star ay nawawasak sa harap ng kanyang sariling audience. Ang buong buhay mo ay isang malaking pagpapanggap. Bituin, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang nakakapagod na katotohanan.
Nag-aalala ka sa imahe mo, pero hindi mo inalagaan ang karakter mo. At sa huli, iyon ang tanging bagay na may halaga. Binaliwala na niya si Bituin, na ngayon ay napaupo na sa sahig, umiiyak ng walang tunog habang ang kanyang mundo ay gumuho. Ang atensyon ni Sinag ay wala na sa kanya. Tinalikuran niya ang gulo. Tinalikuran niya ang mga peking tao, ang mga peking kiwa at ang babaeng naging sentro ng kanyang mapait na laro. May isa na lang siyang kailangang puntahan, ang kaisa-isang taong mahalaga sa gitna ng lahat ng ito. Walang paalam, lumabas siya ng mansyon. Iniwan niya si Attorney Diaz para asikasuhin ang legal na gulo at si Dr. Alcaraz para harapin ang mga tanong. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya sa balasya, malaya mula sa pagdududa, malaya mula sa galit. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang matinding pangangailangan, ang pangangailangang humingi ng tawad. Ang kanyang sasakyan ay mabilis na tinahak ang daan patungo sa Baryo Kalinaw. Ang bawat metro na kanyang nilalakbay ay parang isang paglapit sa liwanag matapos ang isang napakahabang gabi sa dilim. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa kaba, kundi sa isang pinaghalong pagsisisi at pag-asa. Nang marating niya ang baryo, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan. Naglakad siya sa tahimik na daan. Ang hangin ay sariwa at malinis, malayong malayo sa bigat ng hangin sa loob ng mansyon. At doon, sa harap ng isang maliit at simpleng bahay, nakita niya siya. Si Liwayway ay nakaupo sa hagdanan sa labas ng kanyang tahanan. Nakatingin siya sa mga bituin sa langit. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit may bakas ng kalungkutan na hindi pa nawawala. Tumigil si Sinag sa di kalayuan, pinagmamasdan siya. Ito ang babaeng dinurog niya dahil sa kanyang pagiging makasarili. Ito ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-aalaga. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit. Narinig ni Liwayway ang kanyang mga yabag at lumingon. Ang pagtataka ay gumuhit sa kanyang mukha. Tumayo si Sinag sa harap niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, wala na ang aroganteng tagapagmana. Wala na ang mapagpanggap na pasyente. Ang nasa harap niya ay isang lalaking hubad ang kaluluwa. Dala-dala ang bigat ng kanyang pagkakamali. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawarin mo ako. Ang mga salitang binitiwan ni Sinag ay lumutang sa tahimik na gabi ng Baryo Kalinaw. Patawarin mo ako. Dalawang salita na simple ngunit naglalaman ng bigat ng ilang linggong kasinungalingan, sakit at pagsisisi. Tinitigan siya ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, hindi rin ng tuwa. Ang nakikita ni Sinag ay isang malalim na pagod. Isang pagod ng isang pusong napakarami ng pinagdaanan. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, umupo siyang muli sa hagdanan at tumingin sa malayo. Isang paanyaya na umupo rin siya. Naupo si Sinag sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay isang espasyo para sa mga salitang hindi kayang bigkasin. Nalaman ko na po ang nangyari, mahinang sabi ni Liwayway. Binabasag ang katahimikan. Tumawag po si Tio. Ikinuwento niya ang lahat. Tumango si Sinag. Kahit na, walang makakapagbura sa katotohanang niloko kita. Ginamit ko ang lahat, pati na ikaw, para sa isang makasariling plano. At dahil doon, ikaw ang pinaka-naapektuhan. Patawad, Liwayway. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang sakit na idinulot ko sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Liwayway ang buong katotohanan mula mismo sa kanya. At sa boses ni Sinag, narinig niya ang isang bagay na hindi niya narinig noon, ang tunog ng tunay na kahinaan. Bakit niyo po ginawa yon? Tanong niya, hindi para manumbat,
kundi para maintindihan. Huminga ng malalim si Sinag. Tumingin din siya sa mga bituin na parang doon humuhugot ng lakas ng loob. Dahil takot ako, pag-amin niya, lumaki ako sa isang mundong puno ng pagkukunwari. Ang ama ko, halos mawala ang lahat sa amin dahil sa isang kaibigan na pinagkatiwalaan niya ng lubos. Mula noon, itinuro niya sa akin na ang tiwala ay isang kahinaan, na ang lahat ng tao ay may presyo. Akala ko, kung susubukin ko si bituin sa pinakamasamang paraan, mapapatunayan kong mali ang turo ng mundo. Patuloy niya. Pero sa huli, naging katulad lang din ako ng mga taong kinatatakutan ko. Naging mapanlin lang din ako. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na bago sa dalaga. Ikaw ang nagpakita sa akin na mali ako, Liwayway. Sa gitna ng lahat ng laro at pagkukunwari, ikaw lang ang totoo. Ipinakita mo sa akin na may mga bagay pa rin sa mundo na hindi nabibili ng pera, katapatan, pagmamalasakit, at iyon ang mga bagay na sinira ko sa iyo. Nakinig lang si Liwayway. Ang bawat salita ng pag-amin ni Sinag ay parang tubig na unti-unting naghihilom sa mga sugat sa kanyang puso. Ang galit na dati niyang naramdaman ay napalitan ng pag-unawa. Nakita niya ngayon hindi ang isang aroganteng milyonaryo, kundi isang lalaking naligaw dahil sa takot. Nasaktan po ako, pag-amin ni Liwayway. Ang kanyang boses ay tapat at walang pagkukunwari. Sobra. Dahil ang tiwala ko po, iyon lang ang tanging yaman na meron ako. At noong nalaman kong binali niyo iyon, parang nawala na rin ang lahat sa akin. Alam ko, sagot ni Sinag, ang kanyang boses ay basag. At kung may paraan lang para maibalik ko ang oras, gagawin ko. Pero hindi ko kaya. Ang kaya ko lang gawin ay ang humingi ng tawad at umasa. Huminto siya. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang sasabihin. Umasa sa ano, Mr. Salcedo? Sinag, pakiusap niya. Tawagin mo akong Sinag. Tumingin si Liwayway sa kanya. Umasa sa ano, Sinag? Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa labi ni Sinag. Umasa na balang araw mapapatawad mo ako. Katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magaan na ang pakiramdam. Ang pagpapatawad, sabi ni Liwayway, na parang kinakausap ang sarili, ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, para ito sa sarili mo, para makalaya ka sa bigat. Tumingin siya kay Sinag, at sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang totoo, isang maliit at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinapatawad na kita, Sinag. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ni Sinag. Isang mabigat na tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Liwayway, sabi niya, dahan-dahang inabot ang kamay nito. Hindi niya ito hinawakan. Hinayaan niya lang itong nakalahad sa pagitan nila. Isang paanyaya. Ang pagpapatawad mo ay isang regalo na hindi ko inaasahang matatanggap, pero hindi ako hihingi ng higit pa dyan. Hindi pa ngayon. Tumingin si Liwayway sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Hindi ako mag-aalok ng kasal. Hindi ako magbibitiw ng mga malalaking pangako, patuloy ni Sinag. Dahil natutunan ko na ang tiwala ay hindi minamadali. Hindi ito hinihingi, pinaghihirapan ito. Buong tapang siyang tumitig sa mga mata ng dalaga. Hayaan mo akong patunayan sa iyo, araw-araw, na ang pag-ibig ko ay totoo. Hayaan mo akong ipakita sa iyo, hindi sa pamamagitan ng mga pagsubok, kundi sa pamamagitan ng mga gawa, na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Hayaan mo akong manligaw sa iyo, Liwayway, sa tamang paraan. Walang laro, walang kasinungalingan. Ikaw at ako lang. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Dahan-dahan,
Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Sinag. Mainit. Totoo! Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalo sa Hacienda Sinagtala ay unti-unting humupa. Si Bituin Montenegro ay nawala sa social media at umalis ng bansa para takasan ang kahihiyan. Ang Hacienda Sinagtala ay ibinenta ni Sinag, isang simbolikong pagsasara sa isang kabanatang puno ng dilim. Madalas na ngayong nasa Baryo Kalinaw si Sinag, tumutulong siya sa mga lokal na proyekto, kinikilala ang mga tao, at higit sa lahat, araw-araw niyang pinapatunayan ang kanyang mga salita kay Liwayway. Minsan, nagdadala siya ng mga bulaklak na siya mismo ang pumitas. Minsan tinutulungan niya itong magdilig ng mga halaman, mga simpleng bagay na may mas malalim na kahulugan kaysa sa anumang diamante. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkasama silang naglalakad sa dalampasigan ng Baryo Kalinaw. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay tila yumayakap sa kanilang dalawa. Sinag, sabi ni Liwayway. Masaya ako. Huminto si Sinag at humarap sa kanya. Kinuha niya ang dalawang kamay nito. Masaya rin ako, Liwayway. Mas masaya kaysa noong panahong akala ko ay nasa akin na ang lahat. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa dalampasigan ng isang baryong tinatawag na kapayapaan, walang engrandeng proposal. Walang singsing. Tanging dalawang tao na natutong ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pag-aaral na patawarin ang mga pagkakamali at bigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, alam na sa kanilang harapan ay isang bagong Liwayway ang naghihintay. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap sa kinang ng yaman o sa liwanag ng kasikatan. Ito ay matatagpuan sa katahimikan ng isang tapat na puso, sa init ng isang mapagmalasakit na kamay at sa katapangang magpatawad at magsimulang muli. Ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang mga bagay na nakikita ng mata, kundi ang mga bagay na nararamdaman ng puso. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.